Okay. So, kung meron pong dapat mag-ceasefire, yung mga utak muna natin. Okay? Na-realize ko lang po. And you know what? The Lord Himself, Jesus. Kumakain kasi ako and then nagsalita si Jesus. Ceasefire means ceasefire mo yung utak mo sa masyadong pag-iisip ng mga negatives like giyera and all that. At ang nakalagay naman sa Bible daw talagang mangyayari po lahat ng ito. Ngayon, siyempre ang tinatanong nila, Gog at Magog na raw po ba to? Well, yung Gog at Magog po maliwanag po sa sa tribulation yun eh. Kasi ito po yung makikipagdigma sila sa King of Kings and Lord of Lords, hindi ba? Tapos may another Gog and Magog naman, yung final battle. So, hindi na alam kung ano doon, sabi nila. Pero ito kasi, ako I believe ito mga to wala yan eh. Birth pains lang yan. Kumbaga, umpisa pa lang yan. Hindi pa yan ang wakas. Hindi pa yan ang wakas. Kumbaga, ano ba naman yan? Ilang taon nang nag-aaway-away ang mga bansa sa gitnang silangan, di ba? So I believe, right now, we Christians would focus sa mas importante, sharing the gospel of grace. Dahil kung meron mang tayong kalaban sa ngayon, tayong mga Kristiyano, ang kalaban talaga natin ngayon ay ang kamatayan. I mean, paano namamatay ang mga tao? Hindi mo na-sharean, no? Time is running out. Ang kalaban talaga natin, naharapin talaga yung baka ang tao, mawala na lang. I mean, nagkasakit, biglang ano. I mean, time is running out. Focus on what's more important. Okay? Tandaan niyo, Jesus is in control sa buong Milky Way. Hindi ko lang sinabing universe, hindi ko lang sinabing world. He is control. Jesus is in control sa buong Milky Way. O paano ba yan? Pinakamarami palaki na yan. Okay? Unlimited si Jesus. He's the creator of the universe. So it's high time for us Christians focus on what's more important. Okay? Sharing the good news of grace of the Lord Jesus Christ. Maraming dapat makarinig ng Ebanghelyo, lalo po sa panahon ngayon. Okay? Kasi alam nyo, pag nag-focus ka sa isang prophecy tapos hindi na naman nangyari, ano yun? Madidismaya ka lang. Di ba? So, while alam mo yung mga bagay niyan, which is talaga naman pong ine-emphasize ko rito ng kahalagahan ng pag-aaral ng eschatology, pero hindi yung sobra naman na parang inikot mo na, ayan na, malapit na. Nope, hindi po ganon. Enjoy life. Enjoy your blessings every day. Jesus is our number one blessing. Marami pang, kung marami kang pera, mag-around the world ka, mag-tour ka, di ba? Magsaya ka, kung Kristiyano ka, gusto rin ni Lord, happy ka. Pero huwag mo kalilimutan, may nakasakay ka sa aeroplano, pwede mong share ng good news, o di ba? Para huwag mo kalilimutan yung pagka-Kristiyano mo, yung katawagan mo. Ganun ang paniniwala ko lang eh, simple lang po. At naniniwala ako, ito po, gusto ko pong sabihin, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, ay, nung matapos po yung COVID, nagkaroon ng Great Reset. Napakaganda po nung Great Reset sa konteksto ng church sapagkat lumaya na ang mga tao sa relihiyon. Dati, kailangan si pastor, gano'n. No, hindi. Ngayon, hindi na. Talagang everyone can create a YouTube channel and share Jesus. I believe in that. For me, mas maganda na po yan kasi yung chismisan sa church. Okay? Hindi po masama ang pagpupulong ha. Gusto ko po ng pagpupulong. Maganda po yan. Kami nagpupulong kami nakaraan. 3 lang kami o 4. Maganda po yan. Pero I mean yung malalaking churches, hindi may iwasan yung chika, yung marites, ganyan po. At nakakalungkot po. Alam niyo po ba nagpatuloy po yan nung nag-restore ang mga institutional churches? Again, may nag-away na naman po. Okay? Nabalitaan ko. Sabi ko kasi ang bunganga isiper. No? Kung mag-uusap kayo right after ng church, sabi ko, si Jesus ang pag-usapan nyo. Kayo narinig nyo preaching. Rather than buhay ng may buhay. Nagmamarites na naman. So, yan, yung pagmamarites na yan, lagi pong kasama yan. No? So, hindi pa po wakas ng panahon. Okay? End of days po tayo, pero birth pains pa lang po yan. Umpisa pa lang po yan. Okay? Pero, tandaan nyo, kahit na ganyan pa man po, imminent ang rapture. Pwede mangyari ngayon, pwede mangyari after 200 years, after 1,000 years. Sabi nung isang kilala ko kanina, baka ang rapture na mangyari pa after 3,000 years. Pwede rin. Pwede rin mamaya. Imminente, no? Pero kahit hindi nangyari ngayon, gusto ko sabihin, makinig po mabuti, kahit hindi nangyari ang rapture ngayon, mangyayari pa rin in the future. Amen? At kung nangyari naman ngayon rapture, mas maganda sapagkat tapos na ang lahat.
'Di ba? Sa mga Kristiyano, I mean, to be with Jesus is, wow, ultimate jewel or ultimate joy that a Kristiyano po nagpo-possess, no, ng desire to be with Jesus. Hindi i-desire yan ng hindi mananampalataya, maniwala ka sa akin. Gusto pa namang hindi mananampalataya, dito muna sila sa mundo sa lupa. Pero kung nandito pa po tayo, hindi pa mamularap, ano naman ngayon? We can share Him. We can double our desire to share Jesus sa mga tao. Di ba? Sapagkat tignan nyo ang kapitbahay nyo. Mga kapitbahay na unsaved, hindi mananampalataya. Papabayaan yung mamatay na lang ang mga yan, pupuntang impyerno. Share Jesus. Especially sa mga mahal nyo sa buhay. Mas masaklap yun dahil kung believer ka, nakikita mo, mga magulang mo hindi pa believer, kapatid mo hindi pa. Sa family namin, siyempre, believer naman kami lahat. So, okay naman po. Paano yung hindi? So, share Jesus. Yan ang importante. Thank you.